Kaya huwag ka magmamahal sa mundo na ito. Pag Kristiyano ka, hiwalay ka. Ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang gawain ng ating malapay. We are here not to live for ourselves. We are here to live for God and for others. Gusto mo pinagpala, maligaya ka, huwag kang mabuhay sa sarili mo. Mabuhay ka sa Diyos at saka sa iba. Yan ang sekreto sa banal na kasulatan. Palapakan natin ating malapay. Balikan natin yung Revelation 12:11. Tinalo nila ang diablo sa magitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Huwag mo ibigin ang buhay. Huwag natin ibigin ang buhay natin. Pag inibig natin ang buhay natin dito, we cannot overcome the devil. And it's very, very, very hard for us to enter the gates of heaven. Sabi ng Biblia, if any man, sabi ng Panginoon, kung sino man nais sumunod sa akin, itanggi ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Sekreto yan, minamahal. Gusto mo pinagpala ka dito, maligaya ka, malapit ka sa Diyos, sigurado ka sa langit. Deny yourself and take up your cross daily and follow the Lord. Wala tayong maasahan dito sa mundo. Wala. Dahil ang mundo pinapatakbo ng masasamang tao. Yan ang katotohanan. That is reality. The world is being run by evil people. Because the world is already surrendered to Satan. Sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay under sa control ng Satanas. Kapag Kristiyano tayo, do not follow the system of this world. Hiwalay tayo. Hiwalay ka. Di ba patutuan ng kapatiran? Isang finalist natin, naalala ko testimony. Halos buong mundo, almost all the world today is vaccinated. Huwag kayo maniwala sa mga vaccine na yan. Daya yan! Hindi yan mapapagaling sa tao. Papatayin ka yan! Believe the gospel! Hallelujah! Praise the Lord! Hanggang ngayon, maraming nadadaya. Dahil maraming mga takot. Takot pangarang katotohanan. Ang linaw sa Biblia, ang mundo dinaya ng medisina! Hallelujah! Pinagpala ang mga Kristiyano ng baksinan, nagsisi, hindi na inulit, pinagpala kayo. Tagalangit pa rin kayo. Palapakan natin, malapit. Ang dami kong kaibigan, mga pastor sa ibang churches. At they are already now 6 feet below the ground. Mga bata pa, 6 feet below the ground. Bakit ka nagpaturok? Natakot ka sa kabuhayan? Dahil maraming mga pananakot ng demonyo? Huwag ka matakot. Dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Jesus is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Walang katakutan, minamahal. Yan inuturo sa atin, naturo sa amin ng pastor. Huwag ka matakot kahit kanino. Sa Diyos ka lang matakot. Dahil walang duwag makakapasok sa kanilang langit. Ang makakapasok lamang yung ready to die for the gospel. Handa mamatay, alang-alang sa katotohanan. Pero pag handa ka mamatay, hindi ka mamamatay. Lalo kang bibigyan ng buhay ng ating malapit. Kailan na namatay si San Pablo noong araw Kasi nga, that is the period of martyrdom. Panahon ng martyrdom. Pero in our time, hindi na martyrdom. The Christians today are victorious. Peter, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Yan na po ang kalagayan natin ngayon. Wala nang pintuan ng Hades magtatagumpay sa'yo. Hallelujah! Yung nga lang, may gagawin tayo.
Kailangan bang mapatuwid ka? Kailangan lagi kang nanalangin. Lagi kang mainit, matapat ka. Pag ganyan tayo, no weapon that is formed against us shall prosper. Walang sandata, ginawa ng kamay ng tao, magtagumpay sa atin. Lahat ng tila, nasisira sa'yo, sila babalik sa kanila. Maglingkod talaga tayo ng totoo. Pag sinabi ng mga na umuusig sa'yo, maghihirap ka dyan, yung nagsabi, yun ang maghihirap. Dahil matuwid ka. Walang dila. And every tongue that shall rise against you in judgment, you shall condemn. Hatulan mo raw ang mga dila na magsalita laban sa'yo. Iyan ang mana ng mga lingkod ng Diyos. Pag sinabi ng mga taga-usig mo, maghihirap ka, sila maghihirap. Pag sinabi mapapahamak ka, kawawa yun, sila mapapahamak. Kaya, matuwid talaga dapat tayo. Pinagpala tayo. Medyo may mga pagsubok ang paglilingkod. Pero, ang gantimpala, hindi mababayaran. Palapakan natin, malapakan. Revelation chapter 12, verse 12. Apokalipsis 12, versikulo po 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Amen. Alam ng Diablo na may kila lamang kayang time. Hindi po masama mas buhay dito, minamahal. But make sure, as long as you live in this world, make sure that you are loving the Lord. Above all, dapat mahal natin ang Diyos higit sa lahat pag nabubuhay tayo dito. Magalak, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan. Sa balang lupa at ang dagat, sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Kaunting lang panahon natin. Sa ating panahon ngayon, kaunting panahon na lamang. The last government that will rule in the world today, during this time, what is the last government? The one world government. Yan po ang huling sa Biblia, Revelation chapter 17. Hindi natin basahin sa sunod na lamang. Pinakahuling pamahalaan sa mundo ay one world government. Nitatawag na the New World Order. Yan po pinakahuling gobyerno. Nakasalukuyan ngayon, inaayos na ng mga elite people, ng mga antichrist. Inaayos na nila ang New World Order. That is the last government. Sa Biblia, nakasulat. Sabi doon, pinamakaikling pamumuno na lang, maikli. That could be about 1 or 3.5 years. 3 taon at kalahati lang yan. Yung gobyerno na yan. Yung one world government. Pero bago mangyari yan, ano sa Biblia? Dadagitin na muna ang mga banal. Palapakan natin, malapayan na amen. Dapat masaya tayo pag dadagitin ang mga banal. Dadagitin ang mga banal. Parang malungkot kayo. Dadagitin ang mga banal. Di maiwan, kawawa. You will become a victim of the New World Order. You cannot buy anymore, you cannot sell, you cannot travel anymore unless you have the mark of the beast. Ano yun? The digital money system that is being implemented today. Nandito na. Unting panahon na lamang. Inimplementa na yung digital currency. Ang ganda ng pangako. Ang ganda ng pangako.
Pero puro daya lamang. Puro daya. Pag nangyari yan, huwag kang makikisama. Do not comply! Ang Diyos natin, hindi tayo pagugutuman. Hindi tayo pababayaan. Amen? Ang Diablo, malaking galit niya dahil kaunti na lamang kayo ang panahon. Kaunti na lamang. Ano ba nangyayari ngayon? Gera, gera, gera. Puro ano yan eh. Puro moro-moro lang yan. Mga gera-gera na yan. Moro-moro yan eh. Scripted lahat yan. Pero meron bang gera na ang pinapasabog yung mga deposit ng oil? Meron bang gera? Pakailan mo sa, lumalaban ba yung deposito ng oil? Yung oil na pinagbubomba. Ano mga bading yata itong mga general na to eh. Ano ba, binubomba mo yung, wala namang kalaban-laban, yung oil deposit. Ano, binubomba mo yan? Ano kinalaman sa gira yan? Oh, isa lang ibig sabihin yan. Binubomba yan kasi plano nila yan para mga tao maghira, para makontrol nila. Yan talaga yan. To control! Para maghirap ng mga tao. Pag mahirap ng mga tao, wala na magagawa yan para sumunod. Pero bago lumala yan, dadagitin ang mga banal. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, bago ang mga pagpapala, bago tayo pumunta sa langit, may pagsubok sa lupa. Ganyan talagang sistema sa Biblia eh. Bago pagpapala sa lupa, o pagpunta sa langit, pagsubok muna yan. Kaya mga Christians, mga kapatiran po natin, na may mga pagsubok, huwag kayong bumitaw. Lumaban po kayo sa panalangin at pananampalataya. Ay ba? Kuya Fred, malaban naman ako sa prayer. Ilang oras ka ba nalangin? 30 minutes. 30 minutes! Ilang oras ka ba nalangin? 30 minutes. 30 minutes. Ano mangyayari sa 30 minutes? Dapat 30 hours. Palapagan natin, malapagan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya 3 hours man lang, o 5 hours, 7 hours, maganda na yan. Pero 30 minutes, nako, ayaw ko ano mangyayari dyan. Sa Biblia nga, sabi, pray without ceasing. Always pray and watch for, so that you may not enter into temptation. Diba? Kaya na tayo papasok sa tukso, sa kaaway, huwag tayong tumigil sa panalangin. The book of Psalms, chapter 66, verse 11 to 12. Pero bago yan, eto, gaano katotoo ang Diyos natin? Yung pinatotoo ko sa inyo, andito na. Pero hindi pa masyado maayos eh. Nakalimutan ko medyo nakalimutan ko. Sister Susan Taliktik, yung instant healing sa cancer sa North Cotabato, na doon kami nung araw. May tali lang buhay niyan, hanggang 2,000 years lang yan. Ngayon, 2026 na buhay pa. Ayan, balo natin kaunti. Hindi na naayos yung anak niya, hindi nakasama. Nirecord yan doon sa gawain nila sa gawain natin doon sa Kidapawan City, North Cotabato. Year 2000 na doon kami. Yung pinatuto ko sa inyo, gaano katotoo salita ng Diyos, gaano kabuhay ang Diyos, yung tinuro ng Biblia, tinuro ng mga pastor sa atin, sa amin, pag nabuhay ka ng salita ng Diyos, sigurado yan, sasama ang Diyos sa'yo. Amen ba? Dying na yan. Wala na. May tani lang buhay. Para mapanood nyo, pinangako natin yan, 2 weeks ago na. Kaya kahiya naman po sa inyo. Kaya kahit pa paano, makita ninyo yung taliktik. Unang pagyupo, pagtawad, kanya lamang sa itong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.